Hi mga kapak, grabe ngayon ang usapin sa politika laban sa mga Duterte at mga BBM. Alam mo mga kaupak, isang linggo na talagang hindi nagbabago ang usapin ng politika. Lalo lamang lumala habang papalapit ang eleksyon at naglitawa na ang mga dynasty family na kung saan tumatakbo sa eleksyon. Naglalag. So mga ba, ano nga ba ang mga dynasty? Naku mga kaupak, ito yung magkakapamilya na paulit-ulit halos ayaw na nila ipamigay yung posisyon sa ibang tao na gusto magserbisyo. Ganyan ang dynasty. Kumbaga, yung nanay mo, mayor, yung tatay mo, vice mayor, yung anak mo, congressman, gobernador, yung lolo mo. Alam mo mga kapak, yan ang ating pag-uusapan. Yes mga kaupak, yan ang ating mga topic ngayon sa mga darating na linggo. Ang ano nga ba ang dynasty o family? Naku mga kaupak, alam mo, marami ang nagpanukala pero ito ay mga panukala lang kuno o kunwari lang sapagkat ang family dynasty sa politika ito ay ang unang tatamaan nito sila-sila rin ang magkakapamilya. Ano nga ba ang mga lugar sa Metro Manila na mayroon mga halos iisang pamilya ang nagpapatakbo? Alam mo kayo mga kabakaya na umiiral yung ganyan kasi nga walang batas na bawal ang tumakbo ang isang mayor, isang vice mayor sa iisang bayan. Halimbawa, sa Las Piñas, ang mayor, tatay. Ang vice mayor, ang nanay. Ang first councilor, anak. Ang isang councilor sa District 1, anak. At pamangkin ang congressman. Tapos second district mga kaupak, kulang na lang kahit kakapiraso ang distrito gawin nilang 3-4 para lang magkaroon ng pwesto ang lahat na anak nila. Pero mo sa Las Piñas mga kaupak ganyan. Ang Las Piñas napakaliit pero ginawa pa nilang 2 distrito. Pero dati isang distrito lang yan. Ngayon mga kaupak, ginawa nilang distrito. Aba, meron na pala konsehal sa pangalawang distrito. So, susunod niyan mga kaupak, baka 2 na ang congressman ng Las Piñas. Ganyan sa maraming lugar, no? Ngayon mga kaupak, di lang yan sa Las Piñas, nandyan ang Caloocan, nandyan ang Pasig, Pasig wala na. Gayahin nyo ang Pasig. Ang mga tao, mga butante sa Pasig, matatalino. Alam nyo kung bakit? Ang matagal nang namamayagpag na mga Eusebio ay pinalitan nila ng ni Vico Soto na kung saan ginawaran si Vico ng anti-corrupt sa isang firm na American firm ito hindi ito ordinary na isang kumpanya na naggagawad sa mga champion ng anti-corrupt sa mga opisyal, no? Ginawaran siya bilang transparent good governance sa kanilang lugar kasi si Vico Soto ay nagpasa ng batas nung siya ay konsihal pa lang sa Pasig. Nagpasa siya ng batas na ang transparent na kung mga public document na pwede mong makuha sa lugar. Halimbawa, ikaw may gusto makita kung kanino property, pwede mo makita ito sa government o doon sa record, no? Unlike sa ibang lugar, walang ganyan. Kung kay mayor nga naman yung mga ano na yan, so hindi mo pwede basta ibigay. So, ngayon mga kapak, hindi lang yan, sa lugar ng Antipolo, ganyan din. Ang nagpatakbo, mga Inaris, halos ilang dekada na. Ang dyan, halos puro Inaris. Sa lugar ng Valenzuela, parang ganun din. Pagkatapos ng Bobit Carlos, ang mga Gatchalian ay ganun din. Magkakapatid, mga congressman, kapatid, ganyan, no? Dapat, okay lang naman na bumoto tayo ng isang kandidato kung anong gusto mo. Halimbawa, sa Caloocan, gusto mo iboto si Malapitan, okay lang. Pero, wag mo iboto yung congressman Malapitan,
konsehal malapitan, vice mayor malapitan, mayor malapitan. Di ba? Walang, pag ganyan mga kapak, hindi yung public service, walang ano yan, tatawag na, kumbaga malapit siya maging corrupt, risky sa corruption sapagkat paano ka makikipag-competent? Paano ka maggagawa ng puro lahat kamag-anak mo. Kumbaga wala kang kalaban. Kumbaga halimbawa, gumawa ka ng mga kalokohan. Hindi ko sabi gumawa sila. Halimbawa lang, hindi ka pwede check ng kapatid mo. Kasi kapatid mo yung kabila. O kaya yung public service mo, mababang klase. Alam niyo bakit? Wala ka kalaban, hindi ka pwede punahin ng wala kang kukumpetensya. Kasi ang nakaupo, nanay, tatay, kapatid, ganyan sa Las Piñas. Sa Cavite, mga kaupak, ganyan din. Kaya ngayong darating na eleksyon, mga kaupak, huwag tayo bumoto ng mga kandidato na matatagal na, paulit-ulit na lang, at halos lahat na posisyon, kanila. Diba? Halimbawa, konsehal, mayor, vice mayor, congressman, 2nd district, 3rd district, halos iisang pamilya. Huwag natin ibuboto yon. Kasi alam bakit? Walang magiging, ang tawag doon, transparent ang public service. Dahil, kumbaga, ikaw hindi mo pagbubutihin. Dahil, yung kalaban mo, kapatid mo, hindi naman magkukumpli yan. Unlike, kung iba yung congressman sa unang distrito, pangalawang distrito, pangatlong distrito, pang-apat na distrito, pang-limang distrito, pagkakaroon kayo ngayon ng competent na ito kailangan ko gumawa ng dahil si District 3, si District 4 ang gagaling. Ang dami nila Ngayon kung magkakapatid kayo, magpipinsan, kaya mababa ang quality ng public service kapag magkakamag-anak. Katulad na lang sa Makati, ganun din. Basta may mga dynasty, mga kaupak. Kaya iboto nyo, okay lang na iboto nyo ang mayor, ang vice mayor, pero dapat hindi magkakampi, magkapatid, para magkaroon ng check and balance. Kung gusto mo iboto sa Revilla bilang mayor, yung congressman, wag yung hipag. Kaya yung congressman na first district, wag yung anak. Yung mga ganyan. Ganyan din sa Parañaque, di ba? Sa Parañaque, ganyan din. Yung mayor, kapatid. Yung congressman, kapatid. Kung gusto nyo, ibahin nyo yung congressman, ibahin nyo yung mayor. Minsan naman, mag-asawa, naglalaban. Pero, kung minsan, disguise lang. Para lang yung asawa niya, may kalaban sa politika. Naku mga kabak, marami yan na dapat pag-usapan. Tandaan ninyo yan. Lahat na usapin sa politika, lalo na yung mga hindi ko naman sinamalit, yung mga hindi nakapag-aral, na nakatira sa malalayong lugar, huwag kayo makinig na tinatakot kayo ng mga congressman, mayor o gobernador sa inyo na malalaman kung sino ang binoto nyo. Ganyan din dyan sa Samar, sa lugar namin. Sinasabihan nila yung mga kanilang mga ang tawag doon, yung mga tao-tao nila na, bibigyan kita ng ganyang pera, gigitang kita, pero siguraduhin mo straight dahil malalaman namin. Huwag po kayo maging huwag po kayo maniniwala. Kahit na sinong tao ginawa ang batas ng pagboto, kahit na magprotesta ka, kahit na saan makarating pa yung kaso mo sa kalaban mo, hindi malalaman. Maaari bilangin kung magkakabilangan, pero hindi malalaman ng kalaban mo kung sino ang binoto ng kalaban mo. Nagits nyo ba? Hindi malalaman sa taong nagbanta sa'yo kung ibinoto mo nga siya. Di ba? Kasi ang batas may security yan. Tandaan niyo, ang batas hindi lang yung ginawa ng isang tao. Ginawa yan ng maraming congressman buong Pilipinas. Kaya hindi yan basta-basta. Kaya kung meron sa iyo magbigay, kunin mo. Lalo na yung mga nasa lugar na mga liblib, na namamayagpag ang pamilya, sila-sila ang nagpapatakbo ng bayan, hindi na sinasalin sa ibang tao na gusto rin lingkod bayan. Naku mga kaupak, bibigyan kayo ng pera, tapos sasabihin straight, huwag kayo maniwala. Kunin nyo yung pera, kunin nyo yung grocery, pero huwag nyo iboto yan. Kasi yung ibinigay nila mga kaupak, babawiin nila yan. Kasi kung aasa tayo sa batas na pinapanukala o pinapasa ng ilang congressman o mga lawmaker, ay ito ay malabo. Dahil mga kaupak,
Walang sino man, congressman o mambabatas na gagawa ng batas na sila mismo ang unang tatamaan. Kasi gagawa ka ng batas, tapos yung nanay mo, congressman, yung anak mo magiging gobernador. So, yun yung anti-dynasty. Walang gagawa noon. Para mapigilan niya na kahit na walang batas, tayo mismo ang gumawa ng aksyon. Huwag tayo bumuto ng iisang lungsod na halos lahat na kamag-anak ay sila ang nakaupo. Para magkaroon ng good governance at saka transparent at saka check and balance. Ako mga kapak, marami yan, no? Hindi lang yan sa Metro Manila, sa ibang probinsya. Kung yung isang tao nagbigay ng pera, tanggapin nyo. Pero, wag nyo iboto. Ayon pa, kasi ang nagbibigay ng tao, ng maliban lang kung talagang wala siyang kailangan niya magbigay, kasi ganun ang kalakaran. Pero piliin mo pa rin yung hindi matagal lang nakaupo para magkaroon ng pagbabago, di ba? Pwede ka nagpalit sa sunod na election na hindi pala good, di ba? Kapag nagkaroon ng ganyan, masigasig ang mga mambabatas natin, ang mga public official natin na excuse me, na maglingkod sa bayan sapagkat alam nila na alam na ng tao na ikaw ay hindi gumagawa ng dinadaan mo sa pera-pera. Kunin mo ang pera pero wag mo sila ibuboto. Ganyan. Kailangan maging matalino tayo para ang bayan natin umasinso. Hindi lang yung mga politiko na namimili ng boto. So ngayon mga kapak, marami pa tayo. So mga kapak, para updated kayo sa aking mga vlog, sa TikTok, very active ako. Renz Elcano sa TikTok at saka meron ako Facebook page na ginawa, Renz Elcano unofficial Facebook page at saka syempre dito sa YouTube channel ko. Pero pinaka nakaka-update ako sa TikTok. Doon pwede kayo mag-follow or mag-subscribe. So mga kapak, abangan natin ang mga napaka-exciting kung ano nga ba ang mangyayari sa eleksyon nito. Magbibigay na ba ng aral ang tambalan na nangyari sa unit team kung saan ginamit lang nila ang unit team pero hindi pala talaga sila magkakaibigan o totoong public service. Sila pala ay kumbaga nangibabaw ang kanilang pansariling interes. Kaya ang unit team nawasak at nagkanya-kanya sila at ngayon nag-away na sila. Kaya wala nang unit team. So,